Hello mga ka-backyard, tara na't silipin naman natin ang ating mga Muscovy duck. Ang ating mga jumbo rare Muscovy duck. Tara na! Silipan naman natin ang ating mga alaga. Ganito pala yung setup namin sa aming mga inahin. Kubo-kubo sa taas, tapos sa baba niya is naglagay kami ng mga gulong. Mas gusto kasi ng mga inahin natin mga pato yung medyo lilim, yung hindi na istorbo. Chinek ko nga yung aking isang inahin. Tignan mo, halos 20 plus yan. Iba talaga pag maganda yung patoka mo, tapos nakakondisyon ng mga inahin mo. Ganyang karaming itlog ang maibibigay sa'yo. Ganon din dito sa kabila, napakarami tapos ang lalaki pa. Ang patoka pala namin is Integra 3000 na may C1 na mais. Minsan hinahaluan ko po ng egg 1000 o kaya vitamin pro. At din sa paitlogan, dalawa talagang inahin. Grabe yan, punong-puno ng itlog ang kanilang mga itlogan. Kapag tama ang patoka at nutrisyon ng pato, makikita agad ang kanilang mga katangian at kalusugan. Makinis at makintab ang balahibo, sinyalis na sapat ang protina, vitamins at minerals. Maganda at tuloy-tuloy ang pangingitlog para sa laying ducks. Nagiging regular ang ovulation kapag tama ang patoka. Matibay ang resistensya, hindi agad tinatamaan ng sakit, mas mababa ang mortality. Dito pala sa ating kulungan ay halo-halo muna ang ating mga pato kasi wala pa tayong space para sa segregation. Meron tayong bronze, gray at lavender. Natatawa nga ako minsan pag may mga customer tayong bumibili ng manok, bakit daw yung mga pato natin is may mga iba't ibang kulay. Ganyan naman talaga ang nagiging reaction ng tao kung halos mga ordinary colors lang yung nakikita nila. Usually naman kasi pag mga pangkatay is white or white and black, diba? Eh, napagtanto ko, pare-parehas lang din naman ang kinakain nila. Why not mag-alaga na lang ng rare color, tapos jumbo pa? Pwede pa natin mabenta ng mas mataas na presyo, diba? Ito palang bronze na to, hindi ganito yung kulay niya dati nung nabili ko. Sa Tarlac ko pala to nabili. Tapos naging chocolate na siya kalaunan. Nakakatuwa magpato kasi kung saan-saan ka na lang napapadpad, kakahanap ng magagandang kulay. Ito namang barako natin. Ito yung pinaka matanda nating barako. Nakuha ko siya last November. 4 months old pa lang siya. Nakakatuwa lang kasi bakit may balat doon sa may tenga niya. Ito ang pinaka matanda nating barako sa ating kulungan. Dito naman sa ating mga bronze, yung bronze na isa is nasa 4 months pa lang yung barako natin. Natutuwa talaga ako sa mga kulay na itong mga bronze na to. Kasi parang pattern ang kanilang mga feathers. Sa aking experience, kung gusto mong magpato, hindi mo naman kailangan agad-agad yung malaking space. Kung backyard duck farming lang ang setup, marami pa rin benepisyo na makukuha. Kagaya ng mura at praktikal, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Pwedeng magsimula kahit ilang inahin at isang drake lang. Source ng pagkain, may sarili kang supply ng itlog para sa balot o kaya salted egg o simpleng ulam at karne. Dagdag kita, madali mong maibebenta ang itlog at sisiw sa kapitbahay o sa palengke o sa mga online platform kagaya ng Facebook kasi minsan or kadalasan doon tayo nagbebenta. Madali lang alagaan kasi hindi naman maarte sa patoka, kumakain ng tira-tira gulay, darak, or natural na pagkain sa paligid. Siyempre, matibay pa to sa sakit. Mas resistant ang pato kaysa sa manok. Kaya mahaba or mababa ang chance na malugi dahil sa sakit. Masayang mag-alaga. Nakakatuwang panoorin dahil mahilig silang maglangoy at aktibo. Kaya stress reliever din sila. Minsan pa nga, nakatambay ako sa kanilang kulungan. Doon ako nag-i-stay. Bali dito pala sa aming farm, nakatutok lang kami sa pagpapato at pagmamanok. Ayaw ko nang masyadong overcrowded kasi gusto ko munang matutunan ang isang bagay at maging magaling ako doon bago ako pumasok ulit sa another product. Kasi nakakalito pag sobrang dami tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? And dito pala sa ating kabilang kulungan, bali mga pangkatay line ang kulungan na ito. Bali, pinartneran natin ng bronze na barako. Tignan din natin kung gaano din
kalaki ang kanilang kalalabasan dito sa mga ordinary color natin. Sa isang backyard kasi, kailangan mo yung merong araw-araw na benta. Sa aking experience kasi, kung merong isang product na naghihintay ka hanggang dumating yung magandang presyo, kailangan meron ka ring isang product na araw-araw kailangan may benta. So, dapat meron kang pang-cutay line at saka meron ka ding rare color na maganda ang presyo. So, which means, pag ikaw ay mag-aalaga, dapat dalawa ang option mo. Kung dito ka lang kumukuha ng budget para sa patuka mo. Para hindi sasakit ang ulo mo kung saan ka kukuha ng pampatuka mo sa iyong mga alaga. Ganun po ang ginagawa ko dito sa aming backyard. Sobrang laki talaga ng tulog nito dahil dito ko araw-araw nakakakuha ng budget para sa pamilya, para sa sarili, at saka sa ating mga alaga. Minsan pa nga tinatawanan ako, OFW, turn to farmers. Pero hindi nila alam, may pera din pala sa pagiging farmers. Basta magaling ka lang mag-market ng inyong mga alaga. Sa panahon kasi ngayon, kailangan mo na ng kapal ng muka. Huwag kang aarte-arte kung papasukin mo ang pagmamanok o kaya ang pagpapato. Nasa sipag at tiyaga lang, may pera din naman dito eh. Samahan mo ng dasal at consistent ka sa ginagawa mo. Samahan mo din ng kapal na muka pag ikaw ay nagbebenta. At huwag papansinin ang mga negative vibes sa paligid mo. Tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo. Huwag mong pansinin ang mga taong yan kasi hindi ka nila natutulungan sa pagbabayad ng bills mo o kaya sa mga pangangailangan mo araw-araw. Kung may konting espasyo ka at gusto mo mag-alaga ng pato, naku, lagyan mo na yan para naman mapakinabangan ang espasyo na yan. Pero kung papasok ka sa pagpapato at gusto mo yung kita agad, ay wala pong ganun. Nasa proseso yan mga boss. At sa lahat pala ng gusto mag-order sa aming mga rare color jumbo na Muscovy duck, i-message lang po ako sa aking Facebook or sa page or call and text sa aking cellphone number para sa mas mabilis na transaction. Yun lamang po sa ngayon and happy duck farming sa ating lahat!